Programang It's Showtime, tatanggapin na ang suspension. Wala silang nalabag na batas. Yun, bakit ba ang yabang-yabang kasi ni Vice? Bakit hindi nakikitaan ng pagpapakumbaba? Ang isa naman, magkataas ng kilay kasi naiinggit o naiirita. At sabi naman ni Vice Ganda, kapag inggit, pikit. Nakausap-usapan niya ito sa 4 na sulok ng showbiz, ang naging isnaban daw ni Kim Cho at ni Julia Barreto. Bakit? Bitter pa ba? Ako, hindi ko na sila lalapitan ngayon. Baka naman mag-walk out tong girlash na to. Hello! Welcome back to my channel! Magandang araw! At kung anong oras niyo man ako napapanood, ako, tapusin niyo po yan. Paki-like, paki-share at mag-iwan ng komento pero magpakabait. At huwag pabibiktima sa clickbait. At dahil walang maling opinyon, tayo po ay makikiusyoso sa bawat kwento, makikisali pero hindi makikigulo. At ako ang inyong marites na maghahatid sa inyo ng mga intriga, Nenya Chika Dora! At eto ang latest. Kumpirmado, programang It's Showtime, tatanggapin na ang suspension. Kung inyong matatandaan itong mga nakaraang buwan, ay naglabas ng suspension order ang MTRCB sa programang It's Showtime nang dahil sa icing incident. At naging aware namin siguro ang sambayanan kung ano ang naging istorya nito. Sa madaling salita is, binigyan sila ng suspension order. Bagay naman na umapila sila at naghain sila ng motion for reconsideration. At nitong ang mga nakaraang araw din ay ibinasura ito ng MTRCB. At dahil doon may mga lumabas na espekulasyon na maghahain din sila ng motion for reconsideration sa Office of the President. Kasi karapatan naman nila yon. At ganun ang proseso. Pag walang nangyari sa MTRCB, pwede silang lumapit sa Office of the President. After 15 days, pag ganun ulit na walang nangyari, pwede silang umapila sa Court of Appeals. After 15 days naman, kapag walang nangyari, sa Korte Suprema na, sa kataas-taasan. Pero nagdesisyon na nga ang programang It's Showtime, ang ABS-CBN at ang GMA7 na tatanggapin na nila ang suspension at mag-uumpisa ito sa October 14 at magtatapos sa October 28. So, 2 linggo. Siyempre, hating-hati na naman ang opinyon ng sambayanan at aminin man natin sa hindi, malaking balita talaga ito sa showbiz industry. At alam naman natin na maraming tagahanga si Vice Ganda, maraming tagahanga ang It's Showtime, maraming tagahanga ang ABS-CBN na kampe sa nasabing programa. Pero sa kabilang banda, marami rin naman ang kumukontra at naghahayag nga na isuspindi na nga ang nasabing programa dahil naglalabas lang daw ito ng kabastusan at hindi magandang asal para sa mga bata. At ayon nga sa paliwanag ng pamunuan, iginagalang nila ang pasya ng MTRCB pero naniniwala silang walang paglabag, wala silang nalabag na batas. Yun ang kanilang ipinagdidiinan. At yun ang tanong ng mga netizen, bakit ba ipinagdidiinan na walang kasalanan? Yun ang kanilang argumento, yun ang kanilang pinaninindigan na wala silang nilabag na batas, wala silang naging masamang motibo na makakasira sa kaisipan ng mga kabataan. Tao lang daw ang nagbibigay ng masamang motibo doon sa ginawa ni Vice Ganda at ni Ayon Perez. At kung pakikinggan natin ang magkabilang panig na kwento na kung napakahaba at walang katapusan ito, at aminin man natin sa hindi, wala sa magkabilang panig ang paliwanagan, kundi doon sa pamunuan na magdidesisyon kung ano ba talaga ang dapat. Kung hindi doon sa pamunuan na nakatokang tumingin sa mga programa, pang telebisyon man o pang pelikula. Sila ang may karapatan, sila ang pwedeng magdesisyon base sa kanilang pagsasaliksik at pag-aaral kung ano ang tama para sa programa at sa mga manonood. At kung palalalimin pa natin ang eksplanasyon, ako napakadaming miyembro ang MTRCB, may mga iba't ibang profesional, mga doktor, mga teacher at kung ano-ano pa. At sinasabi nila na nagkaroon ng iisang boses para maipasara ng pansamantala ang nasabing programa. At panibagong tanong, sinasabi, bakit ba ang yabang-yabang kasi ni Vice? Bakit hindi nakikitaan ng pagpapakumbaba? Alam nyo, si Vice Ganda ay ang ugali niya noon pa at hanggang ngayon, ganun na siya. Ibig sabihin, natural na niya yon. Kasi kung ang mga parinig, syempre, papasok doon yung salitang bato-bato sa langit, ang tamaan, iwag magalit. Real talk tayo. Ito yon. Hindi dahil sa may problemang kinaharap, kundi ito talaga ako. Meron mang problema o wala, ganito talaga ang bunganga ko. Diba? Ganito talaga ang ugali ko. At hindi natin maipagkakaila, marami siyang tagahanga. Marami ang nakakatanggap, nagmamahal at sumusuporta sa uri ng kanyang pagpapatawa at sa uri ng kanyang pagkatao. At aminin man natin sa hindi na isa siya sa pinakamalaking bituin sa Pilipinas at pinaka-successful pa sa mga TV shows, sa mga commercial, sa mga endorsement, sa mga concert dito sa Pilipinas o sa ibang bansa at kung ano-ano pa.
At lahat ng yun bonggang-bongga. Mga kumikitang pelikula at talaga namang mga box office o mga sold out shows. Isa siya sa pinakamayaman. So hindi tayo pwedeng makipag-argumento sa success dahil nakikita sa numero at talaga namang namamayagpag siya. At itong mga nakalipas na panahon ay talaga namang humahakot din siya ng award dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Hindi may pagkakaila, nandyan ang numero at hindi tayo pwedeng makipagtalo sa tagumpay. At doon sa sinasabing kayabangan ni Vice Ganda, naku, ugali niya na yan. Diba? Ganyan na si Vice Ganda, panahon pa ng comedy bar. Nasa atin na lang yun kung paano natin tatanggapin. Kasi ang mga kaibigan niya na nakapalibot sa kanya, mahal siya. Kahit ganyan ang ugali niya, minahal siya, tanggap siya. Kasi kahit si Vice Ganda, diba, aminado na mayabang siya. At talaga namang may ipagyayabang. May karapatang magyabang. At sa dalawang klaseng tao na nakatanaw, yung isa baliwala, deadma. Yung isa naman magkataas ng kilay kasi naiinggit o naiirita. At doon naman sa isyong, bakit ganyan magpatawa? Parang nakakasakit ng lalait. Nako, o galing comedy bar nga. Kung baga nadala niya sa mainstream, so tinanggap, sumuporta ang mga tao. Kung inyong didibdibin, masasaktan talaga kayo. Pero diba, kahit siya mismo nilalait niya ang sarili niya, pero kung tatanggapin mo ang kanyang pagpapatawa na galing daw sa comedy bar at limitadong naipasok niya sa mainstream, tinanggap ito. Tinanggap, sinuportahan, niyakap, at hanggang sa ngayon, siya ay ang kabogable superstar. Diba? Ibig sabihin, ang suporta at pagmamahal sa kanya ay nananatili hanggang sa ngayon. At lagi niyang sinasabi ng kanyang mga tagahanga na ang puno daw na hitik sa bunga ay niyuyugyug at binabato. At sabi naman ni Vice Ganda, kapag inggit, pikit. Samantala, kumpirmado na may bago ng programa na papalit sa It's Showtime. Sa loob nga ng 2 linggo ay mapapanood na ang It's Your Lucky Day na pangungunahan ni Luis Manzano, Robby Domingo at Melay Cantiveros. At balitang kasama rin dito sina Andrea Brillantes, Seth Pidilin at Francine Diaz, Long Mejia at mga bagong mukha ng Star Magic. So titingnan natin kung anong hatid na saya ng programang It's Your Lucky Day. Kakagatin ba ito? Susuportahan ba ito ng mga tao? Naku, abangan na lang natin. At may mga nag-iintriga na paano na lang kung magustuhan ng taong bayan. Tapos low budget pa. Baka ipagpatuloy na ito at mawala na ng tuluyan ang Showtime. Pero wag mag-alala sa mga tagahanga ng It's Showtime dahil kinumpirma ng management na 2 linggo lang sila mawawala. October 14 hanggang 28. Okay? So abangan natin ang kanilang pagbabalik. At sinasabi nga nila na makakapag full charge sila para pagbabalik nila ay mas malakas, mas masaya, mas matindi, talaga namang mas kaabang-abang. Yun ang kanilang pangako sa atin. At hindi ito ang katapusan dahil ito ay simula pa lamang, simula ng panibagong aral ng buhay. Na, di ba, dahil sila ay live na humaharap sa telebisyon, sila ay huwaran para sa ating mga kabataan. Kaya bawat kilos na gagawin, bantayan. Bawat salitang sasabihin ng mga bibig, maging responsable. Isipin ang mga manonood, higit sa lahat, ang mga kabataan na nakatingin sa kanila. Okay? So ito pa ang susunod nating chika! Kim Chiu at Julia Barreto nag-isnaban nga ba sa ABS-CBN Ball? Siyempre kasama si Gerald Anderson. Nakausap-usapan niya ito sa 4 na sulok ng showbiz ang naging isnaban daw ni Kim Chiu at ni Julia Barreto. Pero maraming namangha talaga sa ganda, sa aura ni Kim Chiu. Confident na confident ang dalaga at talaga namang sultry, napakaganda. At bagaman mag-isa siyang rumampa dahil ang kanyang jowa daw na si Sian Lim ay nasa India, sabi nga niya, nagmumotor-motor. At talaga namang ipinakita niya yung fierce look niya. Lumutang ang alindog ng dalaga. Diba? Siyempre dahil isang malaking selebrasyon, hindi lang imbitado ang mga artista, kundi ang mga media. Kaya ang mga mata nakatitig, nakatingin, nakabantay. Hindi lamang mga mata ang nakabantay, kundi mga kislap ng camera kung ano man ang mga moment na mangyayari. May mga nagsabi naman na baka naman daw hindi nagtagpo, hindi nagkita. Dahil syempre sa dami ng tao, sa laki ng venue, baka naman daw hindi nagkita. Pero may mga nagkomento daw at may mga nakakita na halos magbanggaan na pero hindi nagpansinan. At pinili daw na Kim Chiu na magpansinin ang dalawang magjowa.
Pero syempre, ang tanong ng mamamayan bakit? Bitter pa ba? Feeling ko hindi na. Wala nang kabitiran kay Kim Chiu. Kasi syempre, di ba kung maaalala nyo, hindi rin naging maganda ang paghihiwalay ni Kim Chiu tsaka Gerald Anderson. At after nyan, matagal na panahon na nagkaroon na ng boyfriend din si Kim Chiu sa katauhan ni Sian Lim. So, masaya na rin naman ang dalaga. At kung mayroon man dapat sigurong hindi pansinin, si Maha Salvador yon kasi BFF niya yon, and after niya, siya ang naging girlfriend ni Gerald Anderson. So, syempre sila nakita silang masaya, nagkabatian, nagkatawanan, nagkwentuhan. So kitang-kita yon na nangyari yun sa ball ng ABS-CBN. Bagay na hindi naman daw nangyari sa eksena nila Julia Barreto. Kung matatandaan, sa isang event, basketball yata yon, binati ni Gerald Anderson si Maha Salvador kasama ang kanyang asawa na si Rambo Nunez. Bagay na ikina-walk out ito ni Julia Barreto sa isang event nung may mga reporter na nagtanong kung anong masasabi niya sa pagbibeso nila Gerald Anderson at Maha Salvador. So, naisip siguro ni Kim Chiu, nako, hindi ko na sila lalapitan ngayon. Baka naman mag-walk out tong girlash na to. Diba? Baka ganun ang inisip ni Kim Chiu, nako, baka mag-walk out to. Kasi baka silosa masyado. Diba? Kasi alam nyo, marami ang nagkakagusto rin naman sa Julia Gerald. Marami rin naman silang tagahanga. Pero mas marami daw ang nega. Kaya nga hanggang ngayon daw, hindi sila pwedeng gumawa ng pelikula kasi lalangawin. Hindi susuportahan kahit teleserye. Kahit isang proyekto na magkasama sila, parang walang nakikitang suporta ang mga tao. Mas marami ang lumulutang na mga nagnenega sa kanila. Kaya yung mga isyong nagsasabing bitter si Kim, nako, feeling ko hindi. Walang kabitiran sa puso ni Kim. Nagpapakatotoo lang siya. Bakit ba? Ayoko silang batiin, di ko sila feel, di ko sila gustong lapitan, di ko sila gustong ngitian. Bakit ko sila kakausapin? Diba? Kaya deadma at karapatan yun ni Kim Chiu. Pero hindi dahil sa bitter siya at hindi dahil sa galit siya. Gusto lang niyang deadmahin. Bakit ba? At naloka ako dun sa sagot ni Gerald Anderson kasi may nagtanong sa kanilang reporter na kung kailan ang kasal nila ni Julia Barreto. Nako, ang sabi ng lolo mo, nako, ang dami pang problema sa mundo kaysa sa ano. Pero sinabi naman niya na basta darating na yun ng bigla-bigla. Siguro yun ang naisip niya. Pero feeling ko kung ang babae ang makakarinig nun, mau-offend. Parang hindi maganda sa kanyang paningin kasi ang problema sa buong mundo hindi natatapos. At bilang mga tao, buhay mo muna ang asikasuhin mo. Personal mong problema. Huwag na yung problema ng mundo. Kasi ang dami yan, walang katapusan yan. Ibig sabihin, hindi mo siya aalukin ng kasal dahil hindi talaga matatapos ang problema ng mundo. Yun naman ang mga sabi ng mga netizen. At marami pang nakakapansin ha, kasi may mga nagsasabing parang hindi naaalagaan ng maayos si Gerald Anderson. Kasi ngayon daw inag-matured na parang tumanda na. Kumpara daw doon sa mga kaidara ni Gerald Anderson sa mga kakontemporaryo, nako, iba daw ang hitsura ni Gerald ngayon, na parang naging tatay na, parang matured na daw. Kumpara daw noon na naging girlfriend niya si Bea Alonzo, Maha Salvador at si Kim Chiu. Pero diba, matagal na rin naman yun. Ay nako, kakambal na talaga ng mga celebrity, mga sikat na artista, ang mga kontrobersya. At hindi mawawala yon dahil may mga tao talaga na mga tumititig sa kanila, mga nakabantay. Lalo na sa panahon ngayon ng social media. Nako, konting kibot lang, maipopost. Nako, konting pangyayari lang sa buhay ng artista, nakatala na sa social media. At abot kamay talaga ang pakikisawsaw at pakikiusyoso at pagkukomento. Pabor man ito or hindi. Nako, hindi na mawawala yan. Pero nasa artista na yan kung paano nila tatanggapin. Diba? Kung mga issue naman na pwede namang palampasin, ako, hayaan na lamang. Kasi kung ang bawat issue papansinin, ako, ang dami niyong karga. Tama na. Basta alam nila sa sarili nila na wala silang ginagawa. Magpapakatotoo sila. Nako, mas marami silang makakuhang tagahanga. Diba? Hay nako. At yan lamang po ang ating mga chismax for today. Maraming salamat po. At mag-iingat po tayo kahit saan man po tayo naroroon. At syempre, kung kayo po ay may mga opinion, suggestion, reaction, i-comment down below. At palagihang lambing sa tagapanood sa akin na kung hindi pa kayo nagsasubscribe, mag-subscribe na kayo. Hit the bell button para updated kayo sa mga chismax at ganap ng inyong all-around kasama at kachika, Nanya Chika Dora! Wala na akong boses. Wala nang chika. Charot!